Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa ating lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, Bardagulan na talaga ito mga kabida, sa pagitan po ni Attorney Princess Abante at ito hong si Attorney Rowena Guanzon, mga kabida, sagutan na po ito meron kasing pahayag mga kabida, ito hong si Attorney Abante, bilang reaction lang po, dun po sa naging pahayag po ni Senator Amy Marcos, nang siya po ay nandun sa Kuala Lumpur, Malaysia, Kasama po mga kabida, ito hong si Vice President Sara Duterte at ilang mga miyembro po ng PDP Laban, may sinabi kasi siya doon patungkol ho kay Speaker Martin Romualdez, Tinawag po niyang tambalos-los ito hong si Speaker Romualdez po mga kabida. At tinawag po niyang lulong at lalay ito hong Romualdez at Araneta, mga kabida. Nag-react ho dito ito hong si Attorney Princess Abante, spokesperson po ng House of Representatives, mga kabida. Ito yung kanya hong sinabi bilang reaction po niya doon po sa naging pahayag po ni Senator Marcos po mga kabida, Mas gugustuhin po naming matawag na tambalos-los kaysa matawag na kawatan dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, Yun yung sinabi po ni Attorney Princess. Bigla hong nag-react ko dito, mga kabida. Ito hong unofficial spokesperson po, ni Vice President Sara Duterte. Okay? Ito hong si Attorney Rowena Guanzon. Ano bang sinabi po ni Attorney Guanzon dito mga kabida? Ito po yung kanya hong reaction sa naging pahayag po mga kabida ni Attorney Princess Abante. Ito po. Nag-explain ka pa be, yung boss amo mo ay pinagsamang tambalos-los na kawatan. Yun. Mas matindi po ito, pinagsamang tambalos-los at saka kawatan po, yung sinabi po ni Attorney Rowena Guanzon, mga kabida, Grabe talaga, matalas ang dila talaga nitong si Attorney Guanzon, mga kabida. Bagay po sa kanyang role kung sakali hong tutuhanin po, ni VP Sara na kunin po ito hong si Attorney Guanzon bilang spokesperson po, mga kabida. Okay? Kung sa Bisaya pa yan, tagam si Attorney Abante, mga kabida. Anyway, yung tambalos-los kasi na term, ang unang nagbanggit niyan, mga kabida, ito hong si Vice President Sara Duterte, referring to Speaker Martin Romualdez. Naalala po ninyo, nung kasagsagan po ng awayan po, mga kabida, ni Romualdez at ito hong si VP Sara, tinawag po niyang tambalos-los ito. Kaya nga naging na po familiar term na po ito hong tambalos-los, kay Speaker Romualdez, mga kabida. Tapos binanggit muli, ito hong tambalos-los po ni Senator Marcos po dun po sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kaya yun, nakarating po kay spokesperson Attorney Princess Abante po ng HOR, mga kabida. Okay? Eto, magre-react lang po ako dito ho sa sinabi po ni Attorney Abante. Sinabi po niya, mas nanaisin po nila na tawagin po silang tambalos-los kaysa tawagin po sila ng kawatan na nagnakaw po sa kaban ng bayan. Bakit? Tanong ko po kay Attorney Princess, napatunayan po ba? Na may pagnanakaw po, Alam naman po natin, yung pinatutungkulan po, ni Attorney Abante po, mga kabida. Diba? Si VP Sara yun, diba? Kaya ang tanong ko po, bakit? Napatunayan na ba nga si VP Sara nagnakaw sa kaban po ng bayan? Hindi pa po Wala pa ngang katiting na ebidensya po, na siya po ay nagnakaw po. Puro lang po haka-haka po yun. Okay? Mismo yung Commission on Audit po nagsabi na walang irregularidad po dun po sa liquidation po sa paggastos po ng Vice Presidente ng kanyang confidential funds, yung House of Representatives lang po yung nagpalaki po doon, mga kabida. Tingnan nyo, di ba? During the public accountability hearing dyan po sa House of Representatives, para na pong kuha po itong House Okay?
kung tutuusin po mga kabida, ang tanging ahensya po ng gobyerno na binigyan po ng otoridad, to audit, okay, busisihin yung mga gastusin po ng bawat departamento po ng gobyerno, ito pong Commission on Audit. Pero ito pong House of Representatives po ay umakto bilang Commission on Audit na. Okay? Oo. Yung nilabas po na unqualified opinion ng COA doon po sa 2023 confidential funds po ni VP Sara po mga kabida. Hindi man lang binigyan ng credit po ng House of Representatives yun, Tapos ngayon na po, para bang mag-akusa po sila, parang totoo na, Meron na pong verdict, meron na pong desisyon ng korte na siya po ay guilty, mga kabida. Diba? Kaya, yun yung yun yung panlaban kasi po ng administrasyon, tinatawag po nilang magnanakaw, ito hong si VP Sara, kasi ho daw sa misuse daw ng confidential funds, okay? Kahit ano-ano na lang yung mga pangalan na ginamit, para lang po makalusot doon ho sa paggastos po mga kabida, ng confidential funds, okay? Hindi pa po napapatunayan yun, Antayin nyo muna, Kung meron na pong final decision, okay? Baka po mapahiya po kayo pagdating ho sa trial po, Baka isipin po ninyo, takot po si VP Sara po sa impeachment trial po. Nagkakamali po kayo, Hindi ho natatakot ang Vice Presidente po sa impeachment trial. Gusto po niya na meron pong impeachment trial para ipamukha po sa mga nag-akusa po sa kanya, na mali. Isang gawa-gawa lang po, ang kanila pong aligasyon. Okay? Laban po sa Vice Presidente po mga kabina, Yung kanya hong pag-question sa Korte Suprema, dun ho sa constitutionality po ng isinampang articles of impeachment po mga kabida. Karapatan niya yun. Okay? Huwag niyong nakawin yung karapatan niya, Para questionin yun. Okay? Venue at remedy po niya yun para gamitin bilang karapatan po niya na binigay po sa kanya ng konstitusyon mga kabida, So bakit hindi po niya gagamitin yun? Ibig sabihin ho ba, pag gamitin niya yung karapatan na yun na dumulog sa Korte Suprema, ayaw na po niya ng impeachment trial? Takot po siya sa impeachment trial? Ganon? Yun, nagkakamali lang talaga itong mga taong ito, Kaya nga, buti na lang, meron pong Rowena Guanzon, na sumalagho dito sa mga patutsada po ng mga kritiko po, mga kabida ni Vice President Sara Duterte. Mantakin nyo, mas mabuti pang tawagin po silang tambaluslos kaysa tawagin po silang magnanakaw na nagnakaw po sa kaban po ng bayan. Ano bang prueba ninyo? Yung investigasyon ninyo? Okay? Hindi man yun official kasi ang official talaga na investigasyon yung sa Commission on Audit. Yun yung totoong investigasyon. At yun yung recognized na investigasyon po, kahit anong korte. Mas paniniwalaan, mga kabida, ang Commission on Audit, dun ho sa kanilang investigation, laban ho kay VP Sara, kaysa dito ho sa investigasyon po ng Committee on Public Accountability and Good Governance po, ng House of Representatives, mga kabida. Okay? Kaya nga, sinagot po siya, Ito hong si Attorney Abante, sinagot po ni Attorney Guanzon na yung amo mo, pinagsamang tambaluslos at saka magnanakaw, Okay, ulitin ko po ang sinabi po ni Attorney Guanzon, mga kabida, Nag-explain ka pa. Yung boss amo mo ay pinagsamang tambaluslos na kawatan. Di ba? Mas matindi po ito, Di ba? Okay lang po yung tambaluslos, basta hindi lang magnanakaw. Pero ito, tambaluslos na kawatan pa, Di ba? Mas masakit yung sinabi po ni Attorney Guanzon, mga kabida, kaysa dito ho sa sinabi po ni Princess Abante. Ito, bilang reaction lang po, sa post po ni unofficial Ronald Bato de la Rosa supporters po, mga kabida. Ito, nag-react lang po ako dito sa post po,
unofficial Ronald Bato de la Rosa supporters po mga kabida, no? Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong komento at pananaw ho dito? Nagustuhan ba ninyo ito kong bardagulan po mga kabida, no? Sa pagitan po ni Attorney Abante at Attorney Rowena Guanzon, ano? Ako, para sa akin po, mas exciting po in the coming days, yung kanila pong bardagulan po mga kabida, no? Okay, abangan po natin yan. Para po sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.